buhay on air. Okay, mga commission. Salamat po at sa pag-click nyo para mapanood ang karugtong, ang part 2 na topic ay selos. Okay, at tuloy natin ang mga para marinig nyo yung mga ibang katanungan yung naputol do sa part 1. So, at maganda naman at nasagot ng ating mga commission. Okay, so at sana ma-enjoy nyo at ma-bless kayo sa mapapanood nyo at matututuhan nyo na rin. Okay? At pagpalain ka ng Diyos at mabuhay tayong lahat. God bless you all. Third na tayo. Okay, so anong sagot sa nasa third tayo. Third. Yung bakit ako madaling magselos kahit wala namang dahilan? Kasi nasa sayo naman yan eh. You know? Okay, ulitin kong tanong. Bakit ako madaling magselos kahit wala namang dahilan? Kasi insecurity setting yun. Yeah, imposibleng walang dahilan. Laging may dahilan. Laging nasa either sa unang pinagdaanan mo, yeah. pinagdaanan mo sa kapatid mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, kaya mo na nararamdaman yun. So, pero lagi siyang may dahilan. That's why you have to. Yeah. Tsaka ang number one na dahilan doon, nalalayo ka kay Lord. Yeah. No, nalalayo ka kay Lord. Kasi kung talagang yung faithful ka kay Lord, dahil sa salita ng Diyos. Magiging grateful ka sa And also lahat naman tayo, galing talaga tayo dyan. Yeah. Galing naman tayo dyan lahat. Kaya ganun ka-importante talaga ang salita ng Diyos. Kaya bago pa lang natin na yan, talagang ito talaga eh. Kasi pag talagang nagbibigay ka ng time sa salita ng iba eh. Ito kagad na unang maiisip si Lord kagad eh. Kahit sa kaibigan mo, selos ka eh. Yeah. Kahit nga sa katrabaho mo, sa lahat pamilya mo. lahat selos ka eh. Kaya pag pumasok yun, talaga, you know. Dumirekta ka na dito. Humble eh. yourself. O kaya memorizing yung mga verse, Bible verse. Memorizing the verse. Yes. Madami na tayong ways to Wala nang do excuse. it. Wala na excuse eh. No excuse. Wala na tayo sa sa dating panahon. Hindi mo na alam na age, ang generation ngayon old talaga. age, super advanced. Yeah, yung generation ngayon talaga kung ano mang yung sobrang mga nangyayaring kasamaan or whatever, nagiging bold naman ang salita ng Diyos. Yes. The righteous are bold as a lion. Di ba? So we have- Kaya shout out to mga Kristiyano diyan na talagang boldness Yep. ang kanilang faithfulness to the Lord. Sa Amen. lahat ng mga nag-spread ng salita ni Lord, maraming salamat. God bless you all. Keep on keeping on. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Oo. Okay, don't give up kasi the enemy, We'll try to it attack is finished, us. sabi ni Lord eh. Yes. Jesus paid it Victory all. na eh. Victory in Jesus eh. Victory. Okay, so ang sagot doon, bakit nasa sayo, yung nagkukulang ka, nalalayo ka kay Lord, yun ang sagot sa number 3. Yes. Okay? Number 4, nakakasira ba ng relasyon ang sobrang pagsiselos? Tama Oo naman. naman. Napakadaling sagutin yan. Yes na yes. Yes na yes. Oo, yun. Big O. Oo, Kaya bago po masira, you have to yeah, you need to do something. change. Pwede ka naman mag-change eh. Wala naman Yeah. excuses ang tao. Yeah. Pwede siya magbago kahit Kung gusto nakakaramdam talaga, siya ng selos. Kung gusto nyo talaga magbago, talagang simulan nyo na. Oo. Simulan nyo na. Bago mahuli lahat. Kasi yung kabilang panic, yung partner mo, baka mamaya biglang instead na talagang baka mamaya gawin na, di ba? Kaya sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, hindi coincident to. Yeah. Ito na talaga yun, tinatawag na kayo ni Lord. Ito na yung sagot Yeah. sa lahat ng mga katanungan nyo. Yeah. Talagang At simulan na natin. Yeah. Simulan na natin. At saka doon magbasa. sa mga kakapanood nito na wala namang issue na about na selos, Mhm. pero may kakilala kayong seloso o selosa, Mhm. pwede nyo share yung video para may Comment matutulong down sila. below. Yeah. Kahit pa isa-isang verse lang Yeah. talaga. Kasi kung talagang ang problema mo selos, kasi talagang yung number one sa relasyon, yung selos. Hindi mo mawala yan. Una-una, kung talagang alam mo, magpa-counseling ka na. Hindi, tsaka Spiritual counseling. yeah, and also, kapag nakakaramdam ka na ng ganun, kung nasa church ka, kausapin mo yung mga spiritual leaders mo, Yeah. members, Yeah. ask ka ng prayers Yeah. na mabago. Kasi Yeah. pag pinag-pray ka naman talagang Yeah. gagawa ang Lord ng way na mabago ka unti-unti. Hindi naman siya sa iba instant na sobrang bilis na babago yung heart. Mhm. Pero kung journey mo na unti-unti, okay Yeah. lang yun. The Lord
Oh, yes. will yes. always be with you. That's right. Gagabayan ka niya sa journey. Yeah. Tsaka tsaka wala kang peace of mind eh. Kasi ganun din naman tayo. Hindi naman din kaagad tayo boom eh. Oo. Diba? Nag-ano lang talaga tayo. It's really nag-grow journey. lang tayo sa journey natin. Yeah, yeah. Diba? Yeah. The Tsaka Lord is talaga working. sinik natin si Lord. Huwag ka talagang matakot na Yeah. magsabi. O kaya, isarado mo yung pinto mo, Yes. sa kwarto mo, magdasal ka kay Lord. Yeah. Iyak mo, Yeah. Humble your heart. Humble your heart to the Kaya Lord. mga kamisyon, ito lang i-share ko pa. Yeah. Nangyari sa amin, nangyari na to. Yeah. Alam namin, mangyayari rin sa inyo to. Nagawa na ni Lord sa amin eh. Yeah. Magagawa rin to sa inyo. Wala imposible eh. Walang imposible, di ba? Sa Luke 1:37, Yeah, di ba? yeah, yeah. For with God, nothing shall impossible talaga eh. At saka, kaya nga kung yun ang problema mo, selos, at nanonood ka ngayon, the Lord, which, Yeah. hindi aksidente eh. Yeah. The Lord knows that, you need it. Oo, eh. You need to hear the word. Kasi Yeah. lahat tayo, pare-pares lang tayo eh. Yeah. Ito nga yung number 5, pinag-usapan natin yung possessive, yung tanong. Yeah. Ito, paano mo malalaman kung ang partner mo ay possessive na? Kung Na possessive yung na. possessive ay isang tao na gustong kontrolin o ariin ang kanilang partner na para bang siya lamang ang may karapan sa kanya. Paano mo malalaman? Paano mo malalaman kung ang partner mo ay possessive na, yung masyado ng control? Yun nga yung binasa natin Yung kanina. yung kanina Yung binasa natin kanina, yung gusto malaman yung password ng Lahat ng cellphone mo, social media mo, Yes. tapos ayaw kang Email. Oo, tapos yung nag-text back ka real quick, Hindi na normal yun. Pag tumawag ako, kahit na may kausap ka na iba, patayin mo, Patayin akong mo. unahin mo. Tawagan Ganun ba? Nag-iisipan na ng Yeah, masama, di ba? yung talagang Isa talagang nga kahit nakasama mo, pamilya mo eh. pamilya mo. Isipin mo, nagseselos pa rin eh. O kaya yung mga kaibigan mo na bago mo pa Yeah. nakilala. Lalo na yung iba, ito matindi ang jealousy talaga. Iba kapatid na kasama mo eh. Oo. Yeah. Kapatid na. Iba na yun. Diba? I think na-experience. Kamag-anak mo na. Na-experience ko rin yung dati nung araw nasa Yes. O kaya nag-work ka talaga na you have to focus. Kaya hindi talaga maganda ang jealousy. Kahit sa trabaho rin. Yeah. Sa trabaho rin minsan lalo na pag ang trabaho ng kapartner mo yung maraming yung talagang yung social Alam mo ba yung mga nurse, Oh, wow. kasi Kaya mga nga pasyente eh. niyan, Wow. diba? Mga caregiver, Yeah. diba? Shoutout sa mga caregiver at saka sa mga nurse. Nurse, talaga. yeah. Thank you for your service. Thank you. Mga military to. Shoutout. Actually lahat lahat ng Yeah. lahat ng klase kasi ang puso nasa puso talaga. Insecurity talaga, Yes, bro. yes. Tama ka dun. Yeah. Insecurity siya. Kaya paano mo malalaman? Madali mong malaman eh. Siya selos. Hindi matatago ng tao. Oo. Siya Good pa lang, selos. ingin pa lang yung password. Pinag-aawayan nyo, di ba? Makikita mo sa action, sa words. Kaya, kunyari, nagsiselos sa akin. Saan ka na naman galing? Kunyari, magdalama tayong dalawa. Saan ka na naman galing? Sinong kausap nyo? Dun. Hindi. Kino kayo, Mark? Ano mo ako? Hindi, ano mo? Galing ako kino kayo, Mark. Ha? Gawin mo ba? Sabi mo. Saan ka galing? Anong Saan ka ginagawa? Sabi mo sa akin. Siya ka galing. Hindi, sino kasama mo? Sino kasama mo? Nagdadrama lang po kami. You need to stop. Okay? Stop. If you love me, you need to trust me. Kasi, yun lang. Ngayon, pag ginagawa pa rin niya, that's why you need to talk and, and make a decision. Pray. Down your knee and pray. Both of you, pray to God, Yeah, tama yung brother eh. Kasi You need to stop it. pag sumagot ka pa ng sumagot, lalong mahaba eh. Kasi wala ka naman Tama eh. kung talagang wala kang ginagawa, wala ka naman dapat na Ikatama. kaliwan, ha? Tama yan. Ikatama. Talagang stop. Parang may diba? stop. Mahal kita. I love you. That's it. That's it. Either you take it or not, that's your problem. So, Yun nga yung sinare din ni Brother Cesar kanina eh. Yeah. Lahat iaangkutin, ibabalik na lahat ng nakaraan. Oo, eh. kasi talagang Kasi talagang pati sagot ka pa pamilya. ng sagot, yun na, tuloy-tuloy na eh. At saka Hindi lahat na involved. matatapos. Lahat kapatid mo, mga anak mo. Number one, mga anak mo, may anak ka eh. Pati mga trabaho mo hindi ka makapagtrabaho eh. Lahat Kaya- na kaya- pwede isingit. Kasi binabantayan mo na, imagine Stalker lang, maging ka. stalker ka sa sarili mong asawa o sarili mong girlfriend. Yeah. Na doon ka nagtatago ka sa madilim mo, whatever. Hindi maganda eh. Di ba, it's like a rolling lion. 1 Peter 5:8. Okay, sana sa ano tayo? Number 6. Tama bang hingin o alamin ang password ng partner para mawala ang pagselos? Tama ba yun? May yes and no na sagot dyan. Oo, for eh. me. Pwedeng yes, para mas out of the kung gaano nakatibay yung tiwala nyo sa isa't isa. Yeah. I think pwede yon Tama. lalo kung
mag-asawa na kayo. Tama. Yeah. Kasi ganyan kami na hindi ko kinukumpara ang relasyon namin ng asawa ko sa inyo. Ito lang yung sa amin kasi like what brother Cesar, kasi nga sa tagal na namin nung asawa ko, magka 22 years na kami. 22 years. Kaya yung trust namin talagang na-build eh. Nagbuo na. Nagsimula rin kami sa ganyan, magulo rin kami. Pero talagang dahil kay Lord, lalo kami tumibay. Laging tumibay. To be honest, yung asawa ko, alam niya lahat ng password ko, lahat ng cellphone ko. Kasi like what you said, brother, wala akong tinatago. Oo. Yeah. Wala Pag alam mo sa puso mo na wala. Yeah. Pero talagang number one, kung talagang tiwala mo, hindi dapat. Huwag mong tanongin kasi privacy. So, Privacy din ng tao. So, nasa sa inyo yun, no? Pero nasa usapan talagang, nyo bilang wag mo, mag-girlfriend, boyfriend, yeah. mag-asawa. Kasi, I trust her. Yeah, fine. Why I worry? Kasi look, like katulad nito, Basta, the Bible said, 2 or 3 gather together, He's in the midst, Sa relasyon, pag nilagay mo si Lord sa gitna, andyan yan, nakatutok lagi yan. Kahit saan parang ba't ka magtatakot? Ba't ka mag-alala? Tsaka pag dumating yung time na halimbawa, nagkatiwala mo na hawakan yung password or yung user ID ng tao, dapat yung binigay niyang pagtitiwala na yun, huwag mo sasayangin. Hindi mo papalitan yun ng jealousy na gagawa ka ng kwento o gagamitin mo yun. Yun na yung doon na nagiging mali. At saka minsan ginagamit din ng enemy yun. Sino ba ano ba yung enemy, brother Ilan, sa heaven? Yung kalaban, yung evil. Satan. Yung bad spirit. Kasi nasa spiritual world tayo ngayon. Kasi gusto ng enemy laging to kill, ma-destroy ang mga destroy, to kill, destroy, and to steal. Paano ba pag to destroy and to kill? So paano pa pag na-destroy yung tao, di ba? Pag na-destroy na yung tao, mawawala na yung trust sa Panginoon. Yeah. Magtitiwala na lang siya Kaya sa sarili niya. So nawawala na yung faith. Yeah. Kasi mas maganda nga, hindi mo alam eh. Para panatag yung puso mo. Ano mong mangyari sa kanila. Lalo na kung alam mo na may problema. Pero ka sa bangko. Lalo na kung alam mo may problema ka sa pagsiselos. Huwag mo nang tanungin. Magtiwala ka na lang. Pero kung alam mong kaya mong i-handle na kilala mo rin sarili mo. So nagsisimula siya sa nasa Ecclesiastes yan, enjoy your wife. Enjoy your life, enjoy your good wife. Enjoy, nasa Ecclesiastes yan eh. Nasa Bible lahat yan. Sa Song of Solomon, di ba, nandun yung enjoy the breast or wherever, Yeah. The Song of Solomon. Gaganda no. Basahin yung Song of Solomon talaga sa relasyon eh. God wants us to enjoy the love that God gave it to you. Yeah. Bless nga, ako single eh. Diba, na-enjoy ko ang buhay ko. Tama, yeah. Okay, number 7. Okay. So, sa number 6, nasa sa inyo yun, pero, yes and no. Yes and no. Depende sa usapan. So, sa number 7, papaano ko makokontrol ang aking pagseselos? Ito na, sa seloso na to. Magandang tanong to. Paano mo makokontrol? Paano ko makokontrol ang aking pagseselos? Paano makokontrol? For me, just trust the Lord. Trust the Lord. Yun ang pinakaano ko doon. Humble your heart and also pag-usapan yung mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. Yeah. And dapat talaga yung understanding mo mas lumawak. Number 1, you need to fear God. See Proverbs 9:10, right? Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge of His holy and understanding. Kasi yung understanding na yun talagang importante. There's no understanding without fearing the Lord. Because if you fear the Lord, may takot ka sa Diyos, yun ang beginning, yun ang umpisa. Madaming understanding. Malalawak ang ang pag-uunawa mo. At saka paano mo makokontrol? That's just prayer works. Prayers talaga. Kung alam mong kailangan mo, seek for help. That's right. Huwag kang matakot. Kailangan talaga magsimula na. Kailangan mo talaga ng mga friends din and family na willing na mag-pray sa'yo. Get advice, good advice. And listen to the good advice. Godly advice. Malalaman mo naman eh. So, yung mga taong handang makinig, umunawa, kasi mababago ka talaga. Tama kasi talagang everyday tinatawag tayo ni Lord eh. Hindi lang talaga natin pinapakinggan eh. Everyday. May sinasabi si Lord. Kaya ako nasabi, nangyari sa akin yan eh. Through social media rin, narinig ko lang din itong preacher na to. And doon na ako talaga nagising. Doon na ako nagsimula
I accept the Lord, Jesus Christ as my Lord and my Savior. And then the rest, doon na nagbago lahat. Yeah, amen. Kasi kaya ako nasasabi to, kasi, diba, doon, lagi natin sineshare to, Brother Eli and Cesar, sa Proverbs 30 verse 5, diba? Every word of God is pure. Yeah. Talagang subok na to. Subok na talaga. Ang dami na nito talagang binago. Yeah. At lahat na nabago, gumanda talaga lahat. Umayos lahat. Hindi dumali kasi Walang madali sa walang mundo. madali talaga. Sa Pero mundo. gumaan. Pagkasama mo si Lord, magaan lahat. Kahit anong bigat ng problema pinagdadaanan. May peace. May peace ka talaga. Yeah. Ano yung tanong na yun? Anong tanong yun? Yung, 7. Yung number 7, yung paano ko makokontrol. Kasi meron akong verse na ibibigay sa'yo kung seloso ka. In 1 Corinthians 16 verse 13, watch ye, stand fast in the faith. Quit you like men. See that? Quit you like a man. Be strong. See that? See, let all your things, in verse 14, let all your things be done with love and charity. So, Anong chapter? 1 Corinthians 16, verse 13 and 14. Okay, 16. Quit ye like a man, You need to be strong. Stand in your faith. See that? Be faithful in God, Be godly man. Be courageous. You're a man of God. So And that's strong. why, so you can do it. You can Kaya mong labanan. You cannot control because of yourself. You need the help of God, the help of the Lord. See, if you put your faith in God, okay, then you can control. Because parang bang I am the way, the truth, and the life. Yeah. No one's come to the Father. We cannot get saved. We cannot get to heaven without Christ. Without That's right. the Lord. Amen to that. Yeah, Amen. we cannot get salvation. Hindi tayo masasave kung wala ang Panginoong Hesus Kristo. Only Parang one ganun. way. Kaya ganun din sa paano makokontrol. Bigay mo kay Lord. Bigay mo kay Lord lahat. Have faith Hindi in mo God. kaya. Lord, ito na sa'yo lahat. Di ba? Hindi ko to kaya. Drop your baggage. Di ba? Yan sabi sa ano yan sa Romans 12 ba tayo? Ang ganda nun. Oh, Hebrew, drop your baggage and walk. Walk with Him. So, paano ka makaka-walk with God if marami kang baggage Huwag mong pasanin ang lahat. bigat, Huwag mong pasanin lahat. Yeah. Galing. Hindi mo kakayanin. Okay, number 8. Okay, yung minuto na ba tayo? Okay. Mga Okay. 45. Wala pa. 30 yung kanina, tapos extension to. Nagtati na ba kanina? Okay, i-edit na lang natin. Iba Maganda yung mga kasi tanong talaga, Pag talagang pinag-uusapan kasi talaga natin si Lord, talagang hindi Baka mag-part 2 na naman tayo. Oo, baka may part din to. Ito sa Mabuhay on Air. Okay, remember? Oo. Mabuhay on Air. Number 8. Papaano kung lagi akong pinagdududahan ng asawa o kasintahan ko? Ano ang dapat kong gawin o sabihin? Ito naman sa partner naman to, sa pinagseselosan. Anong dapat niyang gawin? O, papaano kung lagi akong pinagseselosan ng asawa ko o kasintahan ko? Ano ang dapat kong gawin o sabihin? Ako, medyo Oo, medyo ba? medyo Medyo madugo. Hindi, unang-una dapat mong gawin, pray for him. Oh, yes. Yeah, pray for him. If you love him, pray for him. Surrender. Just humble yourself, and then you pray to God, Now, and the Lord's gonna and ask for wisdom, and the Lord's gonna guide you, gonna give you wisdom, and kung how to do it, And then paano ko malalaman? How can I know that God give me wisdom or speaking to me? He will give you. He will know. You will know. You will make Malalaman mo kasi iba talagang iba meron nga yung sinasabing wow, di ba? Yeah. Yeah. Makikita mo talaga na galing kay Lord. Di ba, ganda yan, Brother Eli, na share mo. Kasi di ba sabi sa 1 Thessalonians 5:17, no? Pray without ceasing. Yeah, pray without ceasing. Yeah, Pray so without don't ceasing. stop praying. Yeah. Don't stop Yeah, praying. especially if you're a godly woman or godly man, Yeah. Yeah, just wag mong akuin lahat Yep. because the Lord is there. Yeah. Meron tayong access to the Lord, Huwag niyong isipin na hindi kayo pinapakinggan ni Lord. Yeah. Maling isipin yun. Hinintay ka lang niya, lapit ka sa kanya. Yep, wag tayong tumigil kakadasal. Tandaan niyo yan. Kasi marami ng nangyari na sa akin yan. And alam ko mangyayari rin sa inyo. Diba pinagdasal din nila ako. Yep. Yep. Tsaka kung talagang mahal na mahal mo ang pamilya mo, ang asawa mo, unang-una, lalo na yung mga anak mo, kasi siyempre pag naghiwalay kayo, involve mo ang pamilya. Konektado. Lahat konektado eh. Konektado. Isipin mo yun eh. Kaya do something, first pray, and then do something and get all the sources that he can change. Do all the sources, There's always a way. Yeah,
Lahat may paraan. Laging You know, may way. pero dapat talaga humility, yung humbleness mo, yung patient mo. Kasi kung wala kang patient, kasi kung pareho kayong kumukulo, kung yan, galit yung isa galit, wala, boom, sasabog kayo. Kaya kung yung pinagdududahan ko si selos ka, you know, ano mo muna, medyo kalmado ka lang, you know. Because bakit ang magkakalmado? Kasi you have God there. God that can fix him, you know. So that's why. At saka you know that you don't do nothing is wrong. Everything is not true. It's only katang-isip lang naman lahat, you know. Yeah. Bakit ka magre-react, di ba? Tsaka yung ano kasi ng tao, di ba? Yeah. Yeah. Mabilis tayong magalit minsan Yeah. So, Yeah. you have to control your mouth. Yeah. And at the same time, kung alam mong hindi ka okay muna sa sitwasyon na yon, Yeah. kalma ka muna sa side. Yeah. And then kapag medyo okay ka na, you have to talk. So, Mabilis ka magbukas eh. James 1:19. the power of Even communication. sinasabi niya. James 1, The James power 1 of yeah. communication. 20. James 1:19 and 20. Okay, so the Bible said on James 1 verse 19, "Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, Yeah. slow to wrath." Yeah. And the 20, "For the wrath of man worketh not the righteousness of God." Hindi maka-Diyos eh. Yeah. Pag inuna mo ang galit mo, hindi mo sinusunod yung wisdom of God. Yeah. Yeah. Emotions mo So that's why Linaw. yeah. Kaya ito may tinuloy mo pa yung 21. Wherefore lay apart all filthiness, superfluity or naughtiness, and receive with meekness. See that? Receive with meekness, Yes. with humbleness, Mhm. and engrafted word, which is able to save your soul. So that's why humbleness, humble yourself and love Him. And then do something, pray. Ang sagot sa number 8, you pray, and trust God. That's the rule. Okay. Yan talaga yun. Number Yeah, 1 yeah. yun. Don't go to your anger or whatever to you. Talagang maano ka talaga, hindi mo maiiwasan magalit talaga. Sabi nga, slow to speak, slow to wrath, right? Okay? Yeah. Kasi hindi gawain ng maka-Diyos yun eh. Hindi talaga. Ang linaw eh. Yeah. Number 9. Okay. Ano ang epekto ng pagsiselos sa pamilya at kamag-anak at mga anak? Anong Mga epekto? Anong epekto? Malaki kasi wala namang idudulot na mabuti. Yeah, pinapatunayan mo lang din na Yeah. insecure ka, you don't trust the Lord, Yeah. you envy people, Yep. you are not a mature Christian, Yeah. Yeah. hindi mo sila mahal. Kasi Mhm. kung mahal mo sila, Yeah. you will be more understanding, compassionate, yung empathy mo sa tao, mas Yep. magiging mas malawak. Mhm. So, lalo na ngayon, yung mga blessing, di ba, people always compare. Yun talaga. Laging kino-compare Yeah. na yung Yun mga ang blessings keyword na eh. meron. Yeah. Lalo na ngayon, na sinasabi ng mundo na the more na madaming meron ka, mas madami kang power, madami kang pera, Yeah. madami kang communication, mas mataas yung nagiging tingin ng tao sa'yo. Mhm. Pero pag tinignan mo siya sa mata ng Lord, pantay-pantay lang naman tayo eh. Yes. Walang mayaman, walang mahirap. walang Lahat number tayo. 1, walang number 1, walang number 10. Walang mayaman, walang mahirap niya. Wala. And God has no respect of person. No respect of wala siyang pinapanigan, wala siyang favoritism. Yes. Yeah. Pag mali ka. Yeah. Pag tama ka, talagang i-lift up ka. There you go. Just Saka amazing. yung jealousy, nagsa-separate Yeah. ng family. Kaya Sadly. importante ang humbleness talaga. So, ang sagot, ang epekto ng pagsiselos sa pamilya ay Separation. malaki, masama. Nakakasira. Nakakasira. Nakakasira Talagang, ng oo, pamilya. nakakasira. Ng Masama. kaibigan, Okay, ang ng epekto. mag-asawa. Kaya iwasan ng selos. Okay, number 10. Paano magiging matatag ang relasyon kahit may mga pagsubok ng selos? Paano magiging matibay? Si Lord. Yun talaga eh. Kahit saan mong paikot-ikutin lahat ng tanong eh. No? Yung Oo, sagot si Lord talaga eh. Have faith in God. Have faith in God. Kaya hindi namin kayo pinipilit, Yeah. pero gawin nyo na. Yeah. Acceptin nyo si Yeah. Lord talaga Two sa words. buhay Yeah. nyo. 2 words. Acceptin nyo Trust talaga. and obey. Yeah. Tsaka yung Obey your relation. wife, obey your husband. Yeah. Nasa Bible lahat yan eh. Husband, obey your wife. Love your wife. Wife, obey your husband. Love Yeah. Kasi Yeah. once you accept the Lord Jesus Christ in your life, Yeah. lahat magbabago eh. Yeah, nasa Ephesians 6 yun. Lahat Nasa- magbabago. Like kanina, sabi mo yung sa yung mga past, yung mga old Oo, things yung always the way. sa 2 Corinthians 5:17. 5:17, Yeah. diba? Yun Yeah. talaga yun. Totoo talaga yun. Totoo Yeah. talaga yun.
Okay, paano ang sagot doon sa number 10 ay have faith in God. That's right. Yeah. Have faith in God. Just put God first in your relationship. Laging si Lord. Laging si Lord ang una. Number 1 Lagay is si Lord. Kumbaga sa nagluluto ka, pag kailangan basta. Yan, nagluluto ka ng adobo. Bakit ano ng adobo? Toyo. No, wag toyo. Ibig sabihin kumpleto yung Ricardo pag hindi kumpleto ang Ricardo pag walang si Lord. Hindi kumpleto ang relationship. Hindi kumpleto ang relationship. Dahil, So, okay. Number 11 na. Magpa-part 2 tayo nito. 5 minutes. Okay, 5 minutes, 1 hour na. Okay. So, hatiin natin yan. Number 11, paano kung may dahilan naman talaga para magselos? Kasi kung may dahilan naman talaga. Then valid pag may dahilan talaga. Yeah, kailangan, may resibo ka. Yeah, at kailangan, yun nga, magbago. Oo. Kung gusto mo magbago, kailangan... Okay. Ito maganda rin na pumasok sa ano ko. Paano kung may dahilan naman talaga para magselos? Kasi minsan talaga merong nagbibigay ng dahilan. Pag nakita mo, to see is to believe, Pag nakita mo talaga, anong gagawin? Mag-usap kayo kung kayo nasa decision na yun. Kung nasa inyong dalawa. Diba? Hindi man namin kayo pinapayuhan mag-divorce or whatever. Kung ano bang dapat na talagang ikakabuti. Ayusin muna. Kabuti. Pero pinakamaganda noon, counseling. Ayusin muna. Hindi basta-basta yung kasi sayang sayang. Communication. Against the Lord yun Against yun nasa Bible yun. Against the Lord. Kaya yun ang mahirap sagutin to, pero kasi talagang talagang kailangan mo dito spiritual advice. Kasi hindi man natin pwedeng sabihin sa kanila na yung kasi hindi natin ma-explain kung ano yung natin, yung ginawa sa atin yan at Lord talaga. Yeah. Yung pag-iisip kasi natin, binago na ni Lord Kaya nga talagang ganun ka-importante talaga sa buhay natin si Lord Kasi pag na-accept mo na si Lord, babaguhin niya talaga Wala na talaga lahat ng luma mong gawain Ngayon, yung number 12, mamaya ako nasasabihin kasi palagay ko itong number 12, itong panghuli. Okay. Yung panghuli. Ibabalikan na natin number 12, okay? So, number 13, para hindi tayo malito. Number 13. So, ang sagot sa number 11, paano kung may dahilan naman? You need to, to talk and fix. Pag-usapan muna. Number 1, fix it. Communication. Kung pwede pang ayusin. Yeah. Kasi nga, yun ang biblical Yeah. Kasi as a man of God, sharing the gospel, tapos hindi namin kayo pwedeng payuhan na, hindi, magwalay na lang kayo. Hindi ganun Hindi tama yun. You need to pray, and then bring, and then, if you love one another, talagang follow the biblical way, God's way, not our way, God's way. Okay. Yun ang sagot. Number 13. Ano ang dapat gawin kung nauuwi na sa away ang pagseselos? Pag may physical abuse na or verbal abuse. Kasi marami talagang yung domestic, di ba? Yung nangyari. Pag may abuse na, syempre ibang usapan na yun. Ibang usapan na talaga yun, lalo na ngayon. I think yung kailangan na talaga mag-break muna. Cool off muna. Talagang mahirap Seek for help. Ang dami ng evil. Parang nag-won na yung dahilan niya. Kalaban, yung evil. Yung nag-win na, na-destroy na yung relationship Siguro kailangan mo na punang yun. Seek help. Temporary munang maghiwalay. Yeah. At saka seek help. Kasi may physical na Pag may physical. Lalo na pag mga bata. Pag may mga bata. Yung isa pa yun. Nakikita na sobrang sobrang kawawa. Ito, usapang lang to, tao, Talagang makatotoo lang to, sa totohanan, talagang talagang reality lang. Itong tanong na to. This question put us in the spot Number 13, Ano ang dapat gawin kung nauuwi na sa pag-away ang pagseselos? Iba ng usapan yun. Talagang pag everyday na, Yeah, talagang, kaysa mahuli lang magkapatayan, magkakulungan. Gabi na yun. Kaya you need to seek help. Seek help. As a pastor, and then, your spiritual leader, yeah, you're always praying, faithing God, everything, nandun na yun Pero ganun nasaktan ka na, yun talagang, call the pastor, before anything before call the police. Kasi pag ang police na involved, lalo iba na. It's too late na yun. Talagang kasi pag na-involved ng state, ayan na, meron ng, ang kalaban mo na, state, hindi na yung asawa mo. Yes.
Hindi na, yung nasa system ka na. Yeah, kasi nga, domestic violence. Domestic ka, ilalagay na siya sa system, sa anger management, o whatever, kung ano-anong system, di ba? Record na. Kaya, tsaka, you need to follow the judge court na, judge. Meron judge ng tao, hindi na Diyos, so whatever. So, kaya, you need to seek help, yun ang answer doon. Spiritual help, okay? Spiritual help. Ask the pastor first, and then the pastor's gonna make, give you advice what to do next. Kasi it's depend to how kung paano nang How talagang sitwasyon. Kung gano'n Kung nakagrabe. gano'n Kaya nagsimula na yung pananakit, Yeah. ibang usapan. Meron naman pananakit na aayos naman o whatever. Pero may pananakit talagang yung talagang ginagawa ka Sobra na. na. Yung sinasampal ka na, yung dugo na, Iba na yun eh. Oo, You minsan have to protect yourself. sinasuffocate ka pa. Oo, yun na kasi talaga yung namuuna eh. Oo, iba na. Kaya, okay, so number 14. Nasaan na ba yung number 14? May 14. Oo, may 14. Oo. Last na ata itong tanong na to. Last na tanong na to, okay. Number 14. Hindi, meron ko, in-skip natin yung 12 eh. Kaya babalikan natin. Number 14. Papaano tutulungan ang isang taong sobrang seloso? Yan, magandang tanong yan. Paano tutulungan? Paano mo tutulungan ang isang taong sobrang seloso? Sabagay, actually, mahirap tulungan yun. Dapat gustuhin niya muna. Oy. Kasi Dapat gustuhin niya muna Yeah. humingi ng tulong. Kasi kung hindi, wala din ko. uulit-ulitin eh. Hindi niya din Yung tatanggap. selos talagang parang ano yan eh, parang Hindi rin natin light pwedeng switch. pilitin eh. Light switch, parang switch, Nasa yun, tao. nasa switch. Pilitin. Open on yun eh, open on, Yeah. Kumbaga sa pagbabago, kung gusto magbago ng tao, dapat may willing heart siya. Pero kung wala naman siyang willing heart, kahit anong wisdom na ibigay mo. Oy, i-ignore Siyang lang niya eh. Ignore, yun, nasa Proverbs yun eh. Yes, Nasa ano ba Proverbs yun eh. Ngayon, ang pinaka-ano dyan, kung paano matutulungan, kasi ang talagang pwedeng tumulong doon sa taong Sarili seloso, siya mismo. Sarili. Yeah. Sarili niya. Balik siya Sarili sa- niya. Okay? Tapos ang magagawa mo lang, keep praying and have faith in God, And guide him. him. And then guide him, Guide him. Journey with him. Yeah, and then sometimes you need rules. Eh. You need sometimes put rules in your relationship. Limit. Limit, something or whatever. Huwag lang You love bigay one ng another. Huwag lang Kasi bigay ng bigay. kasi wala namang involved to kundi kayong dalawa eh. Tama. Wala namang pwedeng masira. Hindi man ako masisira o kapitbahay whatever. Ang masisira kayong dalawa eh. Kaya at saka siya mismo eh. Yeah. Kung sobrang mahal niya, kung talagang mahal ka niya, sabihin mo sa kanya, kung talagang mahal mo, kailangan magtiwala ka sa akin. Yeah. Mag-usap kayong dalawa, paano, talagang dapat confrontation. Yun, confrontation. Communication. With a humble heart. Confrontation, usap kayo, pray, first, mag-pray kayo, kayong dalawa, look, kunyari kami dalawa ni Sisa, para sa pamilya. Mahal mo ako, mahal kita, para sa mahal mo mga bata, and ngayon, kung talagang mahal mo ako, kailangan itigil mo yan. Ngayon, kung hindi mo matutulungan sarili mo, mapipigil ang sarili mo, and then, ikaw mismo ang masasaktan ka eh. Masasaktan yung mismo selosong tao. Yeah. Masakit din sa taong pinagseselosan, kaya lang wala magagawa kung ang partner talagang sobrang seloso. Yung Paano tsaka ang hindi gagawin? nakikinig eh. Hindi ka, kaya talagang talagang, Talagang sarili lang. maganda rin tanong to kasi talagang, paano mo matutulungan nga ba? Paano nga ba matutulungan mo? Kasi tinan mo brother, sabi dun sa 15:12, No? diba? A scorner loveth not one that reproveth him. Anong ano yan? 15:12 Ng ano? verse? ng Proverbs. Proverbs, okay, Oo, Proverbs. diba? Ito, a scorner loveth not Yeah. one that reproveth him. Yung gusto mong tulungan, yung Yeah. gusto mo siyang i-correct, Uh-huh. neither will he go unto the wise, diba? Pero kung hindi naman din siya makikinig, Wala like rin what yung sinabi ni Brother Yeah. Sisa, Useless lang. paano mo siya bibigyan ng wisdom Yeah. kung ayaw naman yung, diba? Nasa ano rin yan? Sa Makinig. Proverbs, I think, 26. Mhm. Verse 5 and 6, I think. Verse 5 and 6. Proverbs. Answer a fool according to his folly, lets he Yeah. be wise in his own conceit. Yeah, and then 6. He that sendeth a message by the hand of fool cutteth off the feet No, and drinketh. 5 and 6. 5 and 6 muna. 5 and 6. Ito. Ano yung nabasa mo? 5? Proverbs 26, diba? Yeah, 5 and 6, yeah. So sabi sa 5, answer a fool according to his folly, Yeah. lest he be wise in his
his own Pansit. Oh, ano na yan? 5 and 6 na yan? Oh, okay. So, kaya ang pinaka ano mo dyan, yung verse ng pinano mo, balance yun eh. Pag sinagot mo, wala eh. We ignore, ano lang eh, you know? Maano lang sa sarili niyang understanding eh. Kasi naka-mindset, yung mindset niya, naka-ano na yun eh. Naka-program na yun eh. Kaya, paano matutulungan? Ngayon, ang pinaka ano dyan, unang-una, prayer nga, you know? Tapos, kung hindi pa siya saved, kailangan talaga niya si Lord. Accept the Lord Jesus. I-share mo the gospel. Share mo the Lord. You need the Lord Jesus Christ. You know? Kasi, yun ang makapagbabago sa'yo eh. You know? Kasi delikado eh. Kasi in Proverbs 15:33, anong sabi doon? 15:33. The fear of the Lord is the instruction. 15:33. Humility. Yeah. The fear of the Lord is Okay. the instruction of wisdom. Yeah. And before honor is Humility. Kasi look, kung gusto mong ano ba yung honor sa Tagalog? Yung respeto? Yeah. Ano man tawag yun? Gusto mo respetuhin ka, kailangan magpakumbaba ka. And then Humbleness talaga. and then what? The fear of the Lord, Kahangalan. see? The fear of the Lord. Honor is kahangalan. Is the instruction See? of wisdom. See, kailangan talaga may takot sa Diyos. Kasi kung talaga matutulungan mo ang isang taong seloso, ilapit mo siya kay Lord. Lagi mong babanggitin, God is good. God loves you. So, Hey, you know what? I believe in God. yeah. Ipamukha mo sa kanya. Kunyari ako, seloso tong asawa ko or whatever. Ano mo, honey? May takot ako sa Diyos. I fear God, And Hindi ko then, gagawin. that's why, kaya respetuhin mo ako. Kasi nagpapakumbaba ako sa iyo dahil mahal kita. Ngayon, kung lagi ka nagsiselos ng ganyan, Masisira. no, just kidding. Ang galing eh. Kasi talaga ito ang lino. Instruction of wisdom. Instruction of wisdom, fear of the Lord. Kaya, yun ang sagot doon. Kailangan talaga, Wala ka na talagang excuse. yeah. No Just excuse. Bring it to the Lord. That's right. Ano mo na, Ano na? pamukha mo sa kanya na Tama. may takot ka sa Diyos. Yep. Sabihin mo sa, hey, you know what? The only thing I can help you for your jealousy, matutulungan kita sa pagseselos mo, para matigil yung pagseselos mo, na para malaman mo, pamumukha ko sa'yo, na maintindihan mo na ako ay may takot sa Panginoong Jesus. I believe in God. Now, except to you if you still gonna continue yan. Nasa sa'yo na yun kung itutuloy mo yung mga maling iniisip mo sa akin. See? Dahil alam ko, binigay ka rin ng Diyos sa akin eh. That's right. Kaya ngayon, nagpapakumbaba ako dahil alam ko, mahal ka ng Diyos. Saka siguro, kaya binigay ako sa iyo ni Lord dahil kasi sa ugali mo. Galing. Yun talaga yun. Galing. Dahil kasi masyado kang makasarili o selfish, iniisip yung sarili mo, kaya hindi mo na iniisip yung mga nararamdaman ko. Yeah. Wow! Galing eh. Touch na ako. Yun yan. Holy Spirit. Papunta na sa ano to, ano? Yeah. Hindi kasi yun talaga yung purpose natin. Akala kasi natin wala tayong purpose eh. Ngayon, kung talagang mahal mo ako, may plano ka sa pamilyang ito, ayusin mo sarili mo. Unahin mo yan, ayusin mo sarili mo. Kailangan tayo ganyan eh. Dediretsahin mo siya eh. Tama. Dediretsahin siya. Yeah. Dediretsahin mo siya na merong humility. Tama. Because before honor is humility. Yes. Maintindihan niya, matatay niya. Yeah. Ngayon, pag hindi pa rin siya tumigat, sinaktan ka na, whatever, then ibang usapan na yun. Yung sa question number 13, yung pinasaktan ka na, di ba? Yeah. Ngayon, so, on number 12 na in-skip natin, ang tanong doon, nasaan na ba yung number 12? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagseselos? Yun nga, nabanggit na natin yung mga nabanggit na nga natin yung mga proverbs, yung sa may 1 Corinthians, love. He said, love is what? Love is patient. Yeah. Love is patient and kind. And love is not Envy. not jealous or boastful or pride. See, sa 1 Corinthians 13 verse 4, ang taong may pag-ibig ay matiisin, mabait, hindi marunong mainggit o magselos, hindi hambog o mapagmataas. You need to. Kasi pag nagseselos ka, wala ka rin tiwala sa sarili mo. Yeah. Kasi minahal ka ng tao eh. Bakit? Lalo na pag kinasal pa kayo. Di ba? Isipin mo na yun, hindi ka naman papakasalan ng tao kung hindi ka mahal eh. Yes. Sinayang mo lang yung oras mo, di ba?
panahon. Kaya tapos meron pa isa yung Proverbs 6:34, yun, huli ng natin verse. Proverbs 6:34. See? 6:34. Yeah. So, basahin ka ba? Basahin, yeah. So, the Bible said on Proverbs 6 verse 34, "For jealousy is the rage of a man, therefore he will not spare in the day of vengeance." Yeah. Sapagkat ang asawang seloso ay labis kong magalit. Okay? At maghihiganti siya ng walang awa. Wow. See, talagang devilish, It's not godly. So if you in a relationship and you're a man of God and you know God and you know Jesus Christ and you read the Bible or wherever, just stop it. Stop it and pray. Pray to yourself to stop that jealousy. Kasi ang sabi yan, for jealousy is the rage of a man. Sapagkat ang asawang seloso ay labis kung magalit. Yeah. You're just gonna, it's not righteous. It's not righteousness of God. Pwede It's ko not pang God. i-add yung brother. Yeah, in James 1. Diba sabi rin dun sa Proverbs 6, yung sa 16 to 19, diba yung abomination killed? Yeah. Diba ito yun yung a heart that deficit wicked imagination. Kasi yun yung mga iniisip mo. May inisip mo. Na hindi maganda no? Yeah. Kaya, Ano yan, verse 18. Proverbs 6, yeah. Proverbs 6 verse 18. And that is God's hate. Yeah. Because God hates sin. Tandaan nyo yan. Kaya, kaya kung hindi faith, lalagay ko sa screen. Pag hindi faith is kasalanan, is sin. Whether it's not faith, is sin. So that's why wag kang magduda. Kung nagdududa ka, your faith is very, very weak. Yung mahina, wala kang tiwala. Pag walang tiwala, wala. Nagkakasala ka, lalo sa Panginoon. Kailangan talaga, if you have faith in God, because you're a man of God or woman, man of God or woman of God, and then you don't trust your partner, it's sin. So that's why you need to trust God. If you trust your partner, then you trust the Lord. Yeah. Kasi everything is about the Lord. Amen. So, doon natin tatapusin to. Oo. Amen. At mahaba. Hindi ba? Anong oras na ba? Mali, 11:30. pupunta pa tayo sa naimbita ang Mission Pinoy. Sa kainan. Sabi ka, So, kaya, huling advice na lang. okay. Okay, ang masasabi ko, Huling advice. ang Sa mga taong nakaka-experience ng jealousy. ang unang advice ko, just trust the Lord. Okay, trust and obey. First, trust and obey God. And second, if you have a partner relationship, just same thing, trust and obey. Okay? Ikaw kay Mark. Sa akin direkta Simulan na natin. Yeah. Simulan na natin. Yeah. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Nagbago na. Oo, talagang direkta na natin Yeah. kay Lord. Straight to the Lord. Just down your knees to God. Surrender to God. Yeah. Walang magagawa yung pride. Yeah. Because relationship, it's hard to find a relationship, Kasi especially dyan nagsisimula lahat ng Yeah. problema sa pride. Yeah. pride, lunukin mo na yun. Lunukin mo na. The fear of the Lord, Walang the namamatay fear sa of the pride. Lord is to hate evil and pride. Kasi nasa Proverbs din yun. Yeah. Proverbs 8. Yes. Ilalagay natin sa screen yan. Yeah. And then Sa lastly, akin, always put God at the center of the relationship and also matatanda na tayo. We're all mature. yeah. Matatanda na, hindi na tayo bata. Wag ka na magsisi sa huli, magsisi ka na ngayon. Oo. Kasi Tama. alam mo Oo, madudulot kasi- ng jealousy. Ngayon na. Kasi jealousy, wala talagang hiwalayan ng bagsak yun. Yeah. We're all mature people na we can handle things Yeah. na. Especially in jealousy na talagang malala na. Yung Jealousy- nag-create na ng mga evil. Jealousy na evil alam thought. mong babaguhin ka. Yeah. Stop yun. Okay, at tatapusin namin yung recording pero yung live tayo. Tutuloy natin yung usapan natin. Kaya thank you so patient. Baka mag-part 2 tayo, baka magkaroon hatiin namin yan. Sana, supportahan niyo po yung channel namin. Subscribe, like, and share, and give comments. Give comments sa Yeah. topic po na gusto niyo pag-usapan. Yeah, bigyan niyo kami ng kung anong topic na gusto niyo Mga prayer requests. Yeah, tsaka prayer request, tsaka yung notification bell. So, Yeah. yung i-press nyo na rin para sige kasi this one is a tool to spread the word of God. Yeah. Yung para may pagmahagi yung salita ng Diyos. Kasi kailangan natin yun eh. Yeah. Kasi hindi man kami ang nagsasalita rito kundi ang banal na salita ng Panginoon. Yeah.
galing to sa ano. Tsaka maganda yung mga commission, sabay-sabay tayo. Di ba? Pinag-aaralan natin ang salita ni Lord. Di ba? Yeah. Sabay-sabay tayo. Di ba? Yeah, Nandun kaya si ano, Lord. kaya... Bible study talaga ito eh. Di ba? Yeah. Kaya Online. wala nang Online or excuse. live. Yeah. Ngayon, kung yung mga English speaking dyan na may nasa Tagalog, i-comment nyo rin. So, bibigyan nyo kami ng idea, give us idea if we need to speak English and Meron Tagalog. naman yata ang dub eh. Like di ba? Taglish. Pwede mo naman yata na Pwede yung daw eh. Kaya lang, ibang Additional AI word. eh. Naging AI. Hindi, yung may ano yung CC. Ay, yung ano, Translation. ay, yung merong ilalagay. Ini-edit ba yan? Oo, kaya ang hirap. Okay. Dahil ginabot ako ng isang, siguro, Okay. talagang master. Pero, but pray for that. Pray for that. Let's put like a caption na, like translation. English. Okay. So, ito ang mabuhay on air. In Proverbs 28:1 is the righteous are born as a lion. We are righteous. You need to speak boldly to people out there. Amen. Share your testimony. Yung mga experience nyo sa Panginoon. Okay? So, paano? Magpaparam na tayo Yes. sa mga commission. Commission. Okay. Remember in 1 John 4:19, We love Him. because Because he first loved loved us. God bless you all. God bless. Okay. Peace.